Agad na humingi ng tawad si Changyang Ba sa hari kung saan ay dahil sa hindi niya maayos na pagdisiplina sa kanyang anak ay gumawa ito ng malaking pagkakamali, kung kaya't humihingi siya ng tawad sa ginawa ng kanyang anak. Matapos ni Changyang Ba humingi ng tawad ay agad itong lumuhod upang magbigay galang. Nagsalita naman si Master Cheng habang ito ay nagagalit at dinuduro ang ama ni Xian Tan. Anya, na tumigil na daw ito sa paghingi ng tawad sa hari. Subalit mabilis naman na lumapit ang ama ni Xian Tan kay Master Cheng at hinawakan ang mga kamay nito upang humingi rin ng tawad at winikang hahayaan niya raw na kunin nila si Xian Tan patungo sa Huayun Sect at sila na ang bahala upang maparusahan ito. Winika naman ni Master Cheng na lumayo ito sa kanya at huwag siya nitong hawakan habang may nandidiring itsura. Ngunit sa gitna ng kanilang pag-uusap ay sumigaw si Xian Tan at winikang siya raw ang responsable sa lahat ng kanyang pagkakamali at siya rin ang dahilan kung bakit napinsala ang kamay ng kanyang anak na si Cheng Mingxiang, kung kaya't siya na lang ang sisihin sa lahat ng pangyayari at huwag ang kanyang Changyang family. Sa mga sinabi ni Xian Tan ay nagsalita naman ang hari kung saan sinabi nito kay Master Cheng na matuwid naman raw ang Changyang family kung kaya't ipakita nito ang nararapat niyang gawin bilang isang Master Sect. Sa isip-isip naman ni Master Cheng ay kahit anuman ang sabuatan na binabalak nilang mag-ama ay mananagot pa rin si Xian Tan dahil mas pinili nito pumunta sa Huayun Sect, kung kaya't agad na rin ito na pinag-utos sa kanyang mga alagad na dalhin si Xian Tan sa Haoshan Prison. Sa kabilang banda naman ay naiinis ang Vice Principal sa ginagawa nito kay Xian Tan at balak na niya sanang pigilan ang mga ito ngunit pinigilan naman siya ng Principal at sinabing huwag raw ito kumilos ng basta-basta, maghintay na lamang sila at manood sa mga mangyayari. Dagdag pa niya na malamang sa malamang ay may binabalak na gawin si Xian Tan. Nakita rito nakaka-rating lang ni Changyang Ba at bumaba mula sa Griffin upang kamustahin si Xian Tan sa loob ng academy. Mabilis naman na nilapitan ni Changyang Ba ang kanyang anak at nagtanong kung ayos lang raw ba ito dahil nakarating sa kanila ang balita. Tumugon lang naman si Xian Tan na huwag raw siya sisihin ng kanyang ama sa mga kapahamakan na nagawa niya sa Changyang family. Ngunit sumagot naman si Changyang Ba at winikang siya raw ang dapat sisihin dahil hindi niya nagawang maprotektahan si Xian Tan. Winika pa niya na pinarusahan lamang ni Xian Tan ang mga masasamang tao subalit nag-aalala pa rin ito. Kung kaya't agad na rin raw siyang naghanda upang maipadala si Xian Tan sa labas ng kaharian. Hindi naman sumang-ayon dito si Xian Tan sapagkat kung aalis siya ay panigurado raw na ang Huayun Sect ay maghihiganti sa kanilang Changyang family. Maluha-luha naman ang kanyang ama dahil sa kabila raw ng lahat ay iniisip pa rin ito ang kapakanan ng Changyang family. Sumagot naman si Xian Tan kung saan ay ginagawa niya lamang ito para sa kanyang ina at hindi dahil sa buong pamilya. Dagdag pa ni Xian Tan na mayroon raw siyang naisip na plano ngunit ito raw ay isang malaking sugal. Damako naman tayo sa kasalukuyan kung saan si Xian Tan ay hila-hila na ng mga alagad ni Master Cheng. Sa kanilang paglalakad ay pinakita ang mukha ng ating bida na tila may binabalak itong gawin at winikang gusto niya raw makita ang kayang gawin ng Huayun Sect sa kanya. Makalipas ang ilang sandali, sa isang liblib na lugar na parte ng kaharian ay naglalakad sila Xian Tan at ang mga alagad ni Master Cheng habang hila-hila ang ating bida. Sa paglalakad nila ay napansin ni Xian Tan na tila iba ang kanilang dinadaanan kung kaya't agad siyang nagsalita at winikang hindi raw yun ang daan patungo sa kanilang kulungan. Habang ang alagad ni Master Cheng ay nagugulat pa ay biglang sumigaw si Cheng Mingxiang mula sa itaas ng mga hagdan at sinisigaw ang pangalan ni Xian Tan. Anya, pagbabayaran niya si Xian Tan sa paghiwa sa kanyang braso. Ngumiti naman si Xian Tan at sinabing sa wakas ay naroon na rin si Cheng Mingxiang sa kanyang harapan. Dagdag pa niya na matagal niya na raw itong inaante. Bumalik naman ang eksena bago tumungo sila Xian Tan sa kanilang kinaroroonan, kung saan gulat na gulat ang kanyang ama dahil nais ni Xian Tan na siya ay dalhin ng kanyang ama sa Huayun Sect upang sumuko. Tinanong niya pa kung nababaliw na ba ito. Sumagot lamang si Xian Tan na nalaman niya raw na ang hari at ang principal ay naruroon sa Huayun Sect at kung sila raw ay naroon, walang magagawang masama sa kanya ang mga ito. Sinabi rin ni Xian Tan na si Cheng Mingxiang raw ay hindi papayag sa nangyari sa kanya kung kaya't ito raw ay maghihiganti at kung siya ay tatango sa Huayuan Sect ay iyon na raw ang kanyang pagkakataon. Hindi naman sumang-ayon ang kanyang ama dahil napakadelikado na pumasok sa teritoryo ng Huayuan Sect. Subalit iniangat lamang ni Xian Tan ang kanyang kamay ng may malamig na ekspresyon habang pinapalabas nito ang kanyang aura at winikang kung nais niya na iligtas ang kanyang pamilya ay kailangan niya itong gawin. Agad naman na pinakita ni Xian Tan ang kanyang sword slash na nagkalat sa paligid, kung kaya't nagulat ang kanyang ama sa ginawang atake ni Xian Tan.
Mula roon ay pinakita ang mga nagkalat na sword slash na patungo sa mga puno, at dahil sa isang atake ay naputol ang mga ito. Hindi naman makapaniwala ang ama ng ating bida habang ito ay pinagpapawisan. Binika naman ni Siantan sa kanyang ama na sa pamamagitan raw ng kanyang lakas ay walang makakatalo sa kanya sa loob ng Huayuan sect hanggat hindi niya nakakaharap ang Old Master. Napatulala naman ang kanyang ama at sa isip-isip nito na nagbago na talaga si Siantan ng husto. Matapos silang mag-usap ay nagdesisyon ang kanyang ama na sasamahan si Siantan. Matapos ang mga eksenang iyon ay tumungo na tayo sa kasalukuyan kung saan ay inutusan na ni Cheng Mingxiang ang kanyang mga alagad na paslangin si Siantan. Agad naman na sumunod ang mga ito at tumalon papunta sa ating bida. Ngunit nagpalabas lamang si Siantan ng kanyang aura nang may seryosong tingin kay Cheng Mingxiang at mabilis niyang sinira ang mga kadena at hamandang umatake. Habang iniipon ni Siantan ang kanyang aura sa kanyang kamay ay binabanggit nito ang pangalan ni Cheng Mingxiang. Mabilis naman na sumugod si Siantan at winikang si Cheng Mingxiang raw ang mapapaslang ngayon. Bumalik naman ang eksena sa isang silid kung saan ay naruroon ang mga matataas na panauhin. Binika ng hari kung ano raw ba ang gagawin ni Master Cheng kay Siantan dahil ang totoong nangyari raw ay hindi pa nalalaman, kung kaya't hindi yun ang tamang gawin upang maghayganti. Sumagot naman si Master Cheng sa hari kung saan ay huwag raw itong mag-alala sapagkat kanyang uunahin na alamin ang katotohanan upang maging patas at sa ikabubuti na rin ng lahat. Sa pagsasalita ni Master Cheng ay sakto naman na dumating ang alagad nito at inulat ang masamang balita na ang kanyang anak raw ay kinidnap ni Siantan at tumakas mula sa sekta. Nagulat naman si Master Cheng at ang dalawang mataas na panauhin ng akademya. Habang galit na galit si Master Cheng ay nagtataka naman ang prinsipal mula sa kanyang likuran. Maya-maya lang ay pinakita si Cheng Mingxiang na walang malay at babog sarado kung saan ay naitanong ni Master Cheng kung ano ang nangyari. Ikinwento naman ng alagad nito na inutusan raw sila ng kanilang young master na paslangin si Siantan ngunit nabaliktad ang sitwasyon at ginawang hostage ang kanilang master upang makatakas si Siantan. Dagdag niya pa na bago raw tumakas ang ating bida ay binugbog niya ng gusto ang kanilang young master at agad silang pinaalis dahil kung papatayin niya lang si Cheng Mingxiang ay madudumihan lang ang kamay nito. Nagalit naman ang tatlo habang dinuduro pa si Master Cheng dahil bakit hinayaan nito na paslangin si Siantan ng kanyang anak. Winika naman ng prinsipal na bias daw talaga ang Huayuan sect. Agad namang tinanong ng hari si Master Cheng kung ito raw ba ang sinabi niyang patas na pagtrato. Sa takot na itsura ni Master Cheng ay pinagbutungan niya ng galit ang kanyang mga alagad at pinagpupugbog ito. Sa kabilang banda naman ay humingi ng tawad ang ama ni Siantan sa nagawa ng kanyang anak, at mula roon ay inanunsyo ng hari na walang kinalaman ng Changyang family sa ginawa ni Siantan at ang tanging mananagot lamang rito ay ang ating bida. Kung kaya't kanyang iniutos na ipaalam sa buong kaharian ang pagiging marahas ni Siantan at ipakalat ang litrato nito upang siya ay panagutin. Makalipas ang 5 araw, lumipat naman ang eksena sa lugar ng Bayan City kung saan maraming mga ngalakal ang naghahanda upang umalis. May isang misteryosong tao naman na iniabot ang kanyang kontrata sa isang mga ngalakal upang maging bantay nila sa kanilang paglalakbay. Agad naman itong kinuha ng mga ngalakal at tiningnan ang papel na kanyang hawak-hawak kung saan at winika na napakabata pa raw nito at ano ang kanyang pangalan. Mula roon ay pinakita naman dito si Siantan na suot-suot ang kanyang kapa at nagpakilala bilang si Jian Chen. Nagsimula ang eksena sa isang gusali na tinatawag na Gerson Palace, kung saan naruroon ang hari kasama ang misteryosong matataas na opisyal. Winika ng isang misteryosong opisyal na muling sumulat ang master ng Huayuan sect at nais nitong ipakasal ang prinsesa sa kanyang anak na si Cheng Mingxiang. Sumagot naman ang hari at iniutos na ipaalam sa mga ito na umalis na ang prinsesa, kaya't hindi muna matutuloy ang pagpapakasal. Tumugon naman ang mga kasamahan nito at nagulat, sapagkat hindi sila makapaniwala na lumisan ang prinsesa. Bukod pa roon, isa raw itong malaking kalapastanganan na pansamantalang ipagpaliban ang kasal. Nagalit naman ang hari at hinampas ang lamesa. Winika niyang kay Siantan nakatakda ang pagpapakasal sa prinsesa dahil sa angking talento at galing nito. Siya rin daw ang makakapagresolba sa matinding krisis na haharapin ng buong kaharian sa hinaharap. Subalit wala na raw ngayon si Siantan, kaya sino raw ang kapakipakinabang upang pakasalan ang prinsesa? Si Cheng Mingxiang raw ba, na isang baldado?
Muling nagsalita ang hari at inutusang bigyan na lamang ng malaking halaga ng pera ang Huayon sect upang hindi na maituloy ang kasal. Agad ding nagpaalam at umalis ang hari at tumungo sa labas ng silid. Doon ay naroon ang master ni Yu Yu na nag-aantay sa kanya. Binika naman ng hari sa master kung naayos na raw ba nito ang lahat ng kasunduan. Sumagot naman ang master na si Yu Yu ay nakatakda ng umalis sa kaharian sa mga susunod na araw. Matapos ang mahabang pag-uusap ng master at ng hari, paki-like naman ang video o mag-comment para ganahan pa ako. Lumipat naman ang eksena kung saan ipinakita ang ating bida na si Xian Tan, na nakatayo sa labas ng tarangkahan ng kaharian. Sa isip-isip niya, malapit na siyang umalis sa kaharian at natutuwa siya sa nalaman niyang balita, dahil naayos na ang gulo na kanyang ginawa at wala nang pananagutan ang Changyang family. Dahil dito, makakaalis siya ng walang pangamba. Naalala naman ni Xian Tan ang nakaraan niyang buhay bilang si Jian Chen, isang manlalakbay na mag-isang bumaba ng bundok patungo sa lawa at ilog. Subalit sa kanyang pag-iisip, sa di kalayuan ay may paparating na mga tauhan ng Huayon sect na agad namang naramdaman ni Xian Tan. Sakay-sakay sila ng mga halimaw na may isang mata at pinagbabangga ang mga bagahe ng mga mangangalakal. Sa kabilang banda, may isang mangangalakal na nadaanan nila, at nagkahiwa-hiwalay ang dala nito. Nang malapit ng tamaan ang mangangalakal ng bumagsak na kahon, sakto namang dumating ang ating bida at sinagip ito. Nagpasalamat naman ang mangangalakal sa ating bida, ngunit sumagot lamang si Xian Tan na trabaho niya raw ang protektahan ang mga ito, sapagkat bahagi lamang ito ng kanyang tungkulin. Napansin naman ni Xian Tan na may ikinakabit ang mga alagad sa mga pader. Nagulat siya nang makita niyang ito ay kanyang litrato, isang wanted poster na inilabas ng kaharian. Sa isip-isip ni Xian Tan, hindi raw talaga magpapahinto ang Huayon sect dahil mabilis siya nitong natunton. Agad niyang sinuot ang kanyang saklab sa ulo at sumunod sa mga mangangalakal na palabas sa tarangkahan. Subalit habang naglalakad siya, isang alagad ang nakapansin sa kanya at iniutos na tanggalin niya ang kanyang saklab sa ulo. Hindi naman kumibo si Xian Tan, kaya tinawag ng isang tauhan ang kanyang mga kasamahan at winika niyang may isang kainahinalang tao sa kanilang harapan. Agad namang naglabas ng kanyang aura si Xian Tan habang may seryosong ekspresyon sa mukha. Dali-daling pinalibutan siya ng mga alagad ng Huayon sect na naghahandang umatake. Subalit biglang sumingit ang isang mangangalakal upang pigilan sila, na labis na ikinagulat ni Xian Tan. Binika ng mangangalakal na kasamahan niya ito sa paglalakbay at wala silang dapat ipag-alala. Tumugon naman ang alagad at tinanong kung kilala niya ba talaga ito. Sumagot ang mangangalakal na ito raw ay nakababatang kapatid ng kanyang asawa, na nais sumama sa paglalakbay upang makita ang labas ng kaharian. Dagdag pa niya, kamakailan lang ay nagkasakit ito ng ketong, kaya't puno ng sugat at napakapangit ng mukha. Naniwala naman ang alagad ng Huayon sect, kaya't pinayagan silang makaalis. Habang naglalakbay, tinanong ni Xian Tan ang mangangalakal kung bakit siya tinulungan nito, sapagkat malaking pera ang isinakripisyo nito para ipagtanggol siya. Sumagot naman ang mangangalakal na kung masamang tao raw si Xian Tan, sana'y isinumbong na niya ito sa mga alagad. Ngunit ito raw ay mabuting tao. Nagpatuloy naman ang pag-uusap ng dalawa, at nagpakilala ang mangangalakal bilang si Brother Woody. Hanggang sa huli, napag-isipan ng ating bida na umalis, ngunit pinigilan siya ni Brother Woody dahil mayroon silang kontrata. Damako naman tayo sa sumunod na pangyayari. Makalipas ang ilang oras ng paglalakbay, dumating ang dapit hapon kung saan napagpasyahan nila Xian Tan na magpahinga sa isang lugar sa gitna ng kagubatan. Sa lugar ng kanilang pinagpahingahan, may isang misteryosong individual na nakasuot ng kapa at nakaupo sa isang tabi, na agad namang napansin ng mga mangangalakal. Pinapaalis ito ng isang mangangalakal, ngunit winika naman ni Brother Woody na ayos lang ito sapagkat naruroon lamang sila upang magpahinga. Napansin naman ni Xian Tan na tila nakatingin sa kanya ang misteryosong individual na nakasuot ng kapa, ngunit binaliwala niya lamang ito. Binika naman ng ating bida kay Brother Woody na ang pagkakamping sa malayo sa syudad ay lubhang napakadelikado, sapagkat sila ang maaaring unang maging biktima. Sumagot naman si Brother Woody na alam niya raw iyon,
Subalit wala na silang pagpipilian dahil sila lang ang naruroon at iyon lamang ang maaari nilang pagpahingahang lugar. Wika pa niya, magdasal na lamang raw sila na walang mangyaring masama ngayong gabi. Muling nagsalita si Brother Woody na mukhang hindi raw siya makakatulog dahil nag-aalala siya sa kanilang pinagpahingahang lugar. Lumipas naman ang oras at dumilim na. Sa ilalim ng bilog na buwan, mahimbing nang natutulog si Brother Woody habang humihilik pa ito. Samantalang ang ating bida naman ay nakaupo sa labas at nagbabantay. Sa isip-isip niya, sinabi niya na hindi raw makakatulog si Brother Woody sa pag-aalala, ngunit ngayon ay mahimbing na itong natutulog. Subalit sa kalagitnaan ng gabi, habang nagbabantay ang mga gwardya at mahimbing na natutulog ang karamihan, may mga balang pana na nababalutan ng aura ang paparating patungo kina Siantan at sa mga nagbabantay. Tinamaan naman ang dalawang kasamahan ng ating bida, habang isang bala ng pana naman ay papunta sa kinaroroonan ni Siantan. Naramdaman naman ito ni Siantan at madaling nadepensahan ang mga atake ng pana gamit lamang ang kanyang kamay. Agad naman siyang sumigaw at ginising ang lahat upang balaan sila na inaatake sila ng mga kalaban. Ngunit habang nagbibigay ng babala si Siantan, may isang mabilis na nilalang na paparating sa kanya. Mula roon, ipinakita ang isang bandido na nakahandang umatake sa ating bida habang iniipon nito ang kanyang aura. Mabilis namang inilabas ni Siantan ang kanyang Saint Sword at pinalabas ang kanyang aura upang hamandang dumpensa. Sa pag-atake ng hambog na bandido, pinakawalan nito ang maraming sword slashes patungo kay Siantan, ngunit nagtagumpay naman ang ating bida na maprotektahan ang sarili. Habang dumedepensa si Siantan, napagtanto niya na ang kanyang kalaban ay nasa middle sage level, isang antas na mas mataas sa kanya ng isang level. Naglabasan na rin ang iba pang mga mangangalakal at nagbabala sa isa't isa na mag-ingat dahil sila ay sumasailalim sa isang pag-atake. Sa pagsasalita ni Brother Woody, napansin niya ang mga pamilyar na bandido na paparating sa kanilang kampo. Ipinakita naman ang grupo ng mga bandido na hawak-hawak ang kanilang mga sandata at naghahanda ng sumugod. Sa pagsugod ng mga bandido, binyantaan nila ang mga mangangalakal, kaya't nagtakbuhan ang mga ito sa takot. Sa isang banda, may isang bandido na bumato ng kanyang palakol patungo kay Brother Woody, ngunit maswerte naman itong nakaiwas sa pag-atake. Samantala, sa itaas ay naglalaban si Siantan at ang hambog na bandido sa ere. Winika ng ating bida na ilayo na ni Brother Woody ang kanyang mga kasamahan, at siya na ang bahala mula sa likuran. Habang nagsasalita si Siantan, muling humanda sa pag-atake ang hambog na bandido at winikang sinusubukan ba nilang tumakas mula sa kanila. Sa pagsugod at pag-atake ng hambog, naiwasan naman ito ni Siantan, ngunit mabilis namang naghanda ang kalaban para sa kasunod na atake na patungo sa ating bida. Nakita naman ito ni Siantan at tinawag niyang Purple-Green Sword, ang ginawang atake ng hambog. Dahil dito, ginamit niya ang kanyang teknik na Cloud Walk upang makaiwas sa atake at tumungo paitaas. Nagulat naman ang hambog sa ginawa ni Siantan. Sa isip-isip niya, nasa middle level saint pa lamang ito, ngunit bakit hindi niya ito matamaan? Habang si Siantan naman ay tumungo sa likod ng kalaban at naghanda upang umatake. Matapos maghanda si Siantan, agad niyang sinugod ang hambog gamit ang kanyang sandata, kung saan binalutan niya ito ng Thunder Aura. Ngunit naiwasan lamang ito ng hambog, nagulat pa rin dahil sa bilis ng atake ni Siantan. Mabilis naman itong lumayo sa ating bida upang lumikha ng distansya sa kanilang dalawa. Nang makalayo na ang hambog, sa isip-isip ni Siantan, gumagamit ba siya ng isang Saint Wind attributes? Winika niya rin na hindi niya ito matamaan kahit ginamit na niya ang pinakamabilis niyang atake. Sa kabilang banda naman, ang hambog na bandido ay nagtataka kung sino ang batang kanyang kaharap. Kaya't dali-dali itong nagtanong sa ating bida habang nagagalit at dinuduro si Siantan, kung ano raw ba ang nangyari sa Saint Sword nito at posible raw ba na maging ganoon kabilas ang sandata niyang gamit. Sumagot naman si Siantan habang may kumpiyansang ngiti at winikang, nagulat raw ba ito sa kanyang ginawa. Paano raw kung sabihin niya na may mas ibibilis pa ang kanyang Saint Sword? Matapos sabihin ni Siantan iyon, mabilis naman niyang binalutan ang kanyang Saint Sword ng aura.
Nagulantang naman ang hambog, kaya't halos tumulo ang sipon nito sa takot. Muli itong nagtanong kung gaano raw ba kabilas ang kanyang Saint Sword. Nainas naman dito si Sian Tan, kaya't ipinakita niya ang kanyang Saint Sword sa hambog, kung saan kitang-kita ang thunder aura nito na bumabalot sa kanyang sandata. Mabilis namang tumakbo ang Komag dahil sa takot, ngunit mabilis din na kumaripas ng takbo si Sian Tan habang ito ay mangiyak-ngiyak pa sa kakatawa dahil iyon raw ay isang kasinungalingan lamang. Nagalit naman ang hambog na bandido kay Sian Tan, kaya't mabilis itong huminto at winikang pagpipire-piresuhin niya raw ang ating bida. Agad naman itong naghanda ng atake at binigkas ang mga katagang Saint Soldier Condensation. Mula roon ay pinalabas niya ang kanyang aura, ngunit napatigil siya sa kanyang ginagawa nang makita niya si Sian Tan na patuloy pa rin sa pagtakas. Dahil dito, sinigawan niya ito na tumigil. Sa isip-isip naman ni Sian Tan, ito raw ang pinakamalakas niyang nakaharap at nakalaban mula nang siya ay pumunta roon. Dagdag niya pa, mahirap makipaglaban sa hambog na bandido, kaya't mas mabuti nang sila ay umalis sa kanilang kinaroroonan. Subalit sa kanyang paghahanap kay Brother Woody at sa mga kasamahan nito, napansin niya ang misteryosong individual na nakasuot ng kapal na may kinukuha sa isang bangkay. Nagulat naman dito si Sian Tan nang makita kung ano ang kinukuha ng misteryosong individual sapagkat ito ang kayamanan ng bangkay na nakahandusay. Agad naman siyang lumapit upang pigilan ito sa pagkuha ng kayamanan. Habang hawak-hawak niya ang kamay nito, tumambad sa kanya ang maamong mukha ng isang babae. Nagulat si Sian Tan sa hitsura nito at winikang isa pala itong babae. Sumagot naman ang individual at sinabing pakawalan siya nito sapagkat siya raw ay isang lalaki. Habang nag-uusap ang dalawa, biglang umatake ang hambog na bandido. Napansin naman ito agad nila Sian Tan, kaya't mabilis silang nakaiwas. Ngunit sa lakas ng atake nito, kitang-kita ang pagkalasog ng lupa. Muling winasiwas ng hambog ang kanyang sandata patungo sa babaeng individual, subalit madali rin itong naiwasan. Natakot naman ang babaeng individual sa ginawang atake ng hambog, kaya't winika nito na dumadaan lamang siya sa lugar na iyon at hayaan na lamang siyang makadaan. Sumagot naman ang hambog na lahat raw ng naruroon ay kanyang papatayin at walang makakatakas. Nagalit naman dito ang babaeng individual, kaya't pinalabas niya ang kanyang aura at winikang napakamalas niya raw sa araw na iyon dahil kung ano-anong kapahamakan ang nangyayari sa kanya. Mula roon, inilabas ng babaeng individual ang kanyang sandata habang sinasabi na kung iyon ang nais ng hambog, ay pagbibigyan niya ito. Mabilis namang tumalon ang babae upang hamandang umatake mula sa ere, subalit agad namang sumugod ang hambog na may nakakalokong itsura habang binabalutan ng kanyang aura ang buong katawan. Sa pagtama ng atake ng hambog sa babae, tumilapon ito paitaas, at sa lakas ng tama ay kitang-kita ang pagkalat ng aura. Sa isip-isip ng babaeng individual, ito raw ay isang Middle Saint Master. Muli namang humanda sa pag-atake ang hambog at sinabing siya raw ang una niyang papatayin, habang naglalabasan ang kanyang mga aura. Sa pagbagsak ng babae sa lupa, umatake naman agad ang hambog. Subalit sa sobrang lakas nito ay nawasak ang kanyang kinatatayuan. Habang nahihirapan ang babae sa pagdepensa, napansin ito ni Sian Tan, kaya't kanyang winika na sila ay magtulungan. Hindi naman sumang-ayon ang babaeng individual at sinabihan si Sian Tan na umalis na lamang siya dahil ayaw niyang makipagtulungan. Ngunit sa kabilang banda, mabilis namang umatake ang ating bida sa hambog na bandido upang tulungan ang babae. Agad naman itong umiwas mula sa pag-atake at winikang kahit magtulungan pa silang dalawa, hindi pa rin siya natatakot. Kinausap naman ni Sian Tan ang babae at sinabing kung hindi sila magtutulungan, ay hindi na sila makakaalis doon. Kaya't muli niya itong inalok ng pakikipagtulungan. Winika naman ng babae na dahil pinipilit siya ni Sian Tan, ay hindi na siya mag-aatubiling pumayag. Subalit sa kanilang pag-uusap, biglang sumigaw si Brother Woody at humihingi ng tulong kay Sian Tan dahil hinahabol ito ng isang bandido. Napansin naman ito ni Sian Tan, kaya't dali-dali siyang umalis at sinabihan na lamang ang babaeng individual na pansamantala muna nitong pigilan ang hambog dahil babalik din siya agad matapos asikasuhin ang ibang mga bandido. Nagulat naman ang babae sa sinabi ni Sian Tan.
Galit siyang sumigaw at sinabing inuto lamang siya ng ating bida upang magkaroon ito ng pagkakataong makatakas habang sa likod naman nito ay tumatawa pa ang hambog na bandido. Mula roon, agad na sumugod ang bandido patungo sa babaeng individual at sinabing huwag raw itong mag-alala dahil matapos niyang paslangin ito, isusunod naman niya ang ating bida. Agad namang nagseryoso ang babae at nagpalabas ng kanyang aura. Aniya, ayaw niya sanang ipakita ang kanyang tunay na lakas. Ngunit matapos niyang magsalita, agad niyang tinanggal ang kanyang kapa upang hamandang makipaglaban. Sa pag-atake ng hambog na bandido, naiwasan naman ito ng babae sa pamamagitan ng pagtalon paitaas. Habang siya ay nasa ere, naghanda na rin siyang umatake at tumungo ito pa ibaba papunta sa bandido, ngunit nagawa namang iwasan ito ng hambog na bandido. Napansin naman ng hambog ang naiwang bakas ng aura sa pag-atake ng babae mula sa kalupaan at napagtanto niyang ito ay isang battle technique. Matapos niyang magsalita, biglang sumabog ang bakas ng aura na iniwan ng babae. Natawa naman ang babae na parang nagyayabang, iniisip na tuluyan na niyang napaslang ang hambog na bandido. Ngunit makalipas ang ilang sandali, isang tinig ang nagmula sa usok. Sinabi ng hambog na nagulat siya dahil marunong gumamit ng battle techniques ang babae, ngunit hindi pa ito sapat upang siya ay mapaslang. Dagdag pa niya, kung ang babae raw ay nasa Master Saint level na, malamang ay patay na siya. Mula sa usok ay pinakita ang hambog na tumatawa pa at sinabing naging interesado siya sa babae. Winika niyang hindi niya ito papatayin kung ibibigay nito ang kanyang battle techniques. Subalit, sa halip na sumagot, dinilaan lamang siya ng babae habang naka-dirty finger pa. Anong klaseng finger ba ang gusto nyo? Yehe, dahil dito, nagalit ang hambog na bandido, halos wala ng saplot sa katawan matapos matamo ang atake ng babae. Muli siyang naghanda upang umatake, sinasabi